magandang hapon. Ito po yung isang project pa namin sa phase 3. 5 po ata yung projects namin dito sa phase 3 na may 2 po na halos patapos na. Tapos, yung 3 po, ayun, nag-umpisa pa lang. So, bali, itong unit ni ma'am na may team po na black and white, kagahapon po kasi, ito po yung hindi pa namin na-i-install itong shelves para po sa bar counter. Gawa ng may leaks dun sa back extension, dito nga sa may side ng bar counter. So, kagahapon po, tinimingan ni Ray na malagyan na po ng Sista waterproofing. Actually, meron na po siyang flexiband. Sabi ko nga po sa inyo, hindi lang basta flexiband ang dapat nating ilagay. Dapat meron pa tayong pang top coat kasi although effective po yung flexiband, kaso pag masyadong malakas yung impact ng ulan, parang siyang nawawash out. So ito nga po, since kagahapon, umaga pa lang, nag-waterproofing na si Ray sa slab. So, today na po namin siya naituloy yung paglalagay po ng shelves. Yung shelves po natin, meron po si ma'am sinend na picture. Pero sabi ko nga, hindi po siya totally talaga magagaya. Close lang. Kasi syempre, iba naman po yung space na pinaggawaan noon. Syempre, iba rin po dito yung instruction, yung sukat ng bar counter natin. Ayan. Iba rin po ang magiging shelves natin with mini tumble. Ayan po. So, nakatapak po si Ray dito sa ating bar counter. So, mas maganda rin para matry natin kung talagang matibay. So, bali ito po, explain ko lang. Sa pinaka-package po namin, actually, hindi na po talaga to kasama tong shelves natin. Pero, kinonsider din namin yung request ng may-ari. Kasi sabi ko nga sa inyo, sa pinakagawa namin, mas gusto namin yung kung ano ikakaganda ng unit. Tapos, tulad yan, may tira pa naman na mga marine wood. So, yun na lang yung ginamit namin. Kumbaga, parang retaso na lang din ang peg. Pero, pwede palang gamitin. So, ito nga po, sa design ni ma'am, meron siyang pin lights. May mga pin lights po dito sa 3 shelves. Tapos, ito, mini tumble natin, meron din tayong pin lights na ilalagay. Ayan po. So, wala lang tayong kuryente kasi nga magwa-wiring si Ray. Ayan. So, okay na po yung mga takip ng ating mga cabinets. Ayan o. So, ito po, bago natin ilagay yung mga handles is retouch ulit ni Ray. Ayan. Marami pa tayong pintura pang retouch dyan. Ayan po. So, pasensya na po doon sa may-ari. Gawa ng nagkaroon lang po ng mga hindi nakakahang pangyayari. Pero, it doesn't mean naman na napabayaan na yung unit. Ayan po. I think nagkaroon ng volume, gumanda. Mas nalagyan ng muka. Kasi nga po, meron pa tayong pa-shelves dito. Ayan po. So, konting retouch na lang yan. Ipipinish na lang ni Raiden. Okay na, kompleto na. Tapos magpa-final linis, final retouch. Yung mga accessories din po, isikakabit na. So, akit lang po tayo dito ulit sa taas. So, meron pa tayong mga, alam ko na tawag dito, na retouch na po to. Pero siguro yung mga makikita ko pang manipis dito, hahabulin na lang namin ng retouch ulit. Tapos linis na. Yung mga tinuluan po ng pintura is, na natin yan, i-scrape, lilinisin. Ayan. So, ito po, madumihin kasi, pero itatanong ko kung anong final color nila dito, black or itong white. Ayan po.
So, pasensya na kasi sobrang daming projects nagkakasabay-sabay kaya hindi ko rin talaga lahat maikutan. So, eto naman kasing kinamamis, halos okay naman na to. Ayan. So, eto, maglilinis na lang. Ikakabit na lang yung doorknob. Ayan. Tapos, hindi namin na ituloy yung pagpipintura dito sa roofing kasi nga, panay po kasi ang ulan. Ayan. Pero syempre, hindi natin to iiwanan na. Tsaka yun naman po yung usapan namin ni ma'am na bago niya ako bayaran ng kalahati ng labor is tatapusin muna namin. Ayan po. So, eto po yung nilagyan ni Ray ng Sista waterproofing kagahapon. 2 galon, tapos nagdagdag po kami ng 1 galon kasi kulang, dinamay na po namin yung bathroom. Ayan po siya. So, konting linis na lang tayo dito. Tapos, let's see kung magpapahabol po si ma'am magpalagay ng curtain rod o kaya ng tawag dito, ng blinds. Ayan po. So, pag ganito na po yung status nung unit nyo, huwag na po kayong mangamba kasi medyo may delay lang. Hindi rin maiwasan yung aberya, pero we make sure na masasatisfied talaga kayo sa pinaka-finish. Kung magkaroon man ng konting problema, pwede nyo naman kami i-PM, di ba? So again, sa may-ari nito, pasensya na. Lagi ako humihingi ng pasensya kasi yun naman po talaga ang dapat. Humingi tayo ng pasensya sa mga delay. Pero yun nga po, i-consider nyo rin po na marami rin pong nagpapagawa sa amin. Sabi ko nga, kaya nga siguro dumadami kasi mas malaki yung tiwala ninyo sa amin. Pero yun nga po, i-consider nyo rin na marami po kaming projects, tapos hindi po kasi ganun kadaling magdagdag ng tao. Sa totoo lang. Kasi kung kukuha kami ng tao, tapos magkakaroon ng problema, wag na lang, 'di ba? So kami na lang ang magtulungan para matapos ang isang unit. Kasi kung kukuha kami tapos uulitin din namin yung ginawa, 'di ba? Sayang yung pasahod, sayang din yung materials kasi uulitin. So nakakadala. Kasi kung tutusin, kaya rin naman namin. So, wag mo na lang pong questioning kung ilan po yung gumagawa sa unit. Ang importante po is gumagalaw. Kasi, mas mahirap po kung sa iba. Wala naman pong problema kung sa iba kayo magpagawa. Pero, yun nga, lagi ko naman nire-remind sa inyo kung magpapagawa kayo ng unit. Dun po sa maayos. Diba? Matagal, pero maayos ang kakalabasan. Ganun lang. Diba po? Nahihirapan po kami ni Ray ilagay yung pinaka-shelves ni ma'am dito kasi wala po kasi sa eskwela yung unit ni Lumina. So, dinidiskartehan namin ni Ray kung paano magpipit in na hindi halata. So, kailangan mo ng konting daya. So, ganun po talaga. Sabi ko nga po sa inyo, may mga part po talaga sa unit ni Lumina na hindi pantay. So, ito na nga lang yung i-install namin, itong shelves po. Yung shelves namin, kaya ganyan po siya kalaki. Nasa 40 something yata to, 45. Wait, sukatin natin.
Ayun, ano po pala to, nasa 43. So, nilagpasan po pala yata nila ng mga 3 cm. Kasi 40 yata, 40, 45. Ayan. So, carry lang naman kasi ayaw din ni ma'am ng masyadong malaki. Pero yung iba, mas gusto nila 60 cm para malapad na malapad. Pero ito nga po, 43. Nasa 43.5 yata to. So, kung ano yung sukat po nung bar counter, same lang po dito sa ilalagay nating shelves para pasok siya dito sa sukat ng ating bar counter. Kaso yun nga, ito po kasing dito is wala sa eskwela. So, ilang beses na rin po kami nakaka-encounter din talaga ng ganito. So, pasensya na at medyo nabibitin tayo. Ang problema din kasi yung ibang kasama namin sa hanap buhay is yung umuwi ng probinsya tapos tagal bumalik. So, sabi ko nga sa inyo, hindi nagiging issue sa akin yung hindi papasok yung iba naming kasama sa team kasi imbis na problemahin ko sila, susolusyonan ko na lang kung ano yung dapat pwedeng gawin namin mag-asawa as contractor, 'di ba? So, may mga times talaga na syempre hindi naman kami company. Dumadating talaga sa punto na minsan yung iba uuwi ng probinsya, 1 linggo lang, babalik, tapos hindi naman babalik. So, ayan po. Kaya minsan nagkakaroon ng delay din eh. Pero, ayun nga po, sabi ko nga, we make sure na bago namin to i-turn over sa inyo is maayos din namin. Aayusin din namin, di ba? So, mainit lang, mainit. Mainit lang. So, linis na lang din talaga ang majority kung makakagawa na kami ng para po sa altar. Kasi may mini altar dito sa may baba ng bintana. Para matanggal na rin po namin tong table. So, may lipat ko na doon kina ma'am sa Angeli SF po. Kasi cabinet na kami doon eh. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's facts, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel? Ito po yung ating toilet bowl. Ayan po. Actually,
Maganda siya kasi dual flush po siya. Ayan, dual flush po siya. Pero hindi pa namin kasi na-connect yung mga fittings. Dual flush po siya. Ayan. At the same time, medyo matibay-tibay naman din po. Kaso, ito po ang hindi maganda talaga sa kanya. Real talk lang tayo Yung lid niya o yung cover seat is madali po itong masira. Ayan. So, sa mga renovation po namin, lagi po namin na-encounter na ito is nabasag na, nasira na. Ayan. Kung papansin nyo, pagbagsak, maingay. Ayan. Ayan po siya. Actually, ito, okay pa naman siya, goods pa naman siya. Pero, pag ito ginamit ito ng may-ari, baka mga isang linggo, isang buwan, masira na rin po siya. Pero ito nga po, syempre, kung wala na pong lid, wala nang takip, so pangit na po siyang tingnan kasi mas prepared po natin yung ating bathroom, yung ating toilet bowl is may cover. So, may isi-share po ako sa inyo from Lazada. Ito po. So, bali, ito po, ako na lang din po yung nag-decide. Hindi ko na inas si client ko. Kasi nga, alam ko hindi tatagal yung lead na yon ni Lumina. Kaya ako na lang po yung nag-order neto. Since ginagawa ko na rin po to sa mga nakaraang projects namin, pinapalitan po namin ng lead or ng cover. Ayan. So, ito po is from Lazada. Ayan. As you can see, naka-box. Actually, ito po is naka bubble wrap, naka box, tapos so ito po yung kanyang brand, Sugi Japan. Actually marami siyang klase ng toilet lid. Ayan, cover. Ayan, pasensya na, merong U, merong O. Ito po is round. Ayan, round seat cover. Ito po talaga yung pinaka swak dito sa brand ng toilet bowl ni Lumina. Ito po, maganda po ito. Wait lang, i-open ko po. Actually po, na-share ko na po tong ideas na to sa YouTube channel namin. Pero sa Facebook page, hindi ko pa po siya yata na-share. So, meron po siyang pinaka-instruction. Ayan, kung paano po ikakabit. Tapos ito po yata yung kanyang sukat, 425 by 340 mm. Ayan. So ito po ang kagandahan sa kanya. Meron na rin po siyang kasamang mga fittings. Tawag ko na lang po. So ito po. Ito po, i-compare dito. Ito po, solid yung tibay. Solid po yung tibay. Wait lang. Ito po. Ayan. Kung titingnan nyo po sa kapal, panalo po ito. Tapos, saktong-sakto po siya dito. Ayan. Saktong-sakto. So, ito na nga po, mas okay pong palitan ninyo yung seat cover po ng ating toilet bowl. Ayan po siya. Saktong-sakto. Tapos, pag ito po is bumaba, so close po ito. Pag nakakabit na po yun, so close po siya. So, doon po sa mga budget lang talaga yung kanilang pera para sa renovation, lalo sa mga units ni Lumina, huwag nyo na pong palitan yung toilet bowl. Kung sira po yung inyong seat cover, bilihan nyo na lang po sa Lazada. Ayan. I-PM nyo po ako or ilalagay ko na lang po sa vlog kung saan po namin siya nabibili. 'Di ba? Kasi yung iba, pag sira na yung seat cover, ayaw na nila, gusto na nilang palitan. Mahal din po kasi yung toilet bowl, nasa 5K pataas. So, kung pwede pa naman, nag-function naman ng maayos yung flush, okay naman, working naman. Ito na lang po yung palitan nyo. Yung cover niya. Ayan, no. Makikita naman po sa itsura na mas solid ito compare
dito sa pinaka-cover niya. Ayan. Tapos ito nga po is hindi siya bumabagsak, so close po ito once na na-install na. Ipapakita po natin sa vlog yan. Ayan, na-share ko lang po sa inyo para kahit paano mabawasan din po yung expenses pagdating po sa mga accessories. Ayan, thank you po.